Ayan, magandang gabi po no sa ating lahat. Ako po si JC Puntiller at ngayon po ay nasa ikasampung araw na po tayo ng ating 40 days na prayer journey. Ayan, simulan po natin yung ating panalanginan ngayong gabi sa pamamagitan ng isang awit. Nais ko sana kayong yayain na ang tadhana ating baguhin at ipamana sa ating mga anak ang isang bukas na maningning. Ibig ko sana kayong yakagin sa isang panata at adhikain upang pag-asa ay muling mahagilap at sa isa't isa gawit sabihin. Nasa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. At sa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. Pagpalain ka, kaibigan, simulain ay katigan. At patnubayan sa biyaya niya, dating ng bayan may iba't iba, ay alalayan natin ang isa't isa. At sa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. At sa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan mula po sa Amos 5:21 to 24. Yan sabi po, Amos 5:21 to 24. Aking kinapopootan, aking hinahamak ang inyong kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Oo, bagaman inyong hinandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at handog na harina, hindi ko tatanggapin. Ni aking mang kalulugdan ang handog na tungkol sa kapayapaan na inyong mga matabang hayop. Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit, sapagkat hindi ko diringgin ang tinig ng iyong biola, kundi bumugso ang katarungan na parang tubig at ang katuwiran na parang malakas na agos. Ayan. Sabi ng Lord dito, hindi sapat yung mga binibigay nating papuri sa kanya, hindi sapat na maging mabait tayo na tawag dito, na purihin natin siya araw-araw, kumanda tayo sa simbahan. Hindi sapat na lagi tayong mag-offering para sabihin na
maging banal tayo or para sabihin na pinupuri natin siya. Kasi sabi dito ng Lord, kung hindi rin dadalo yung katarungan sa'yo, kung walang justice na mabibigay mo sa kapwa mo, bali wala lang yung offering mo. Syempre, as Christians, kailangan hindi lang tayo mabait sa loob ng simbahan. Kasi Christianity, hindi siya natatapos sa loob ng simbahan lang. Kailangan, being a Christian, paglabas mo, Christian ka pa din. Kailangan yung blessing ng Lord, pinapaabot mo rin sa iba. Kailangan maging umiral sa iyo yung hustisya, kailangan maging equal ka sa mga taong nakakasalamuha mo, kailangan matuto kang tumayo para sa hustisya at sa katotohanan. Ayan. Sabi nga ni John Wesley, there's no holiness without social holiness. Ayan, walang kabanalan sa taong hindi marunong magbigay ng hustisya sa kanyang nasasakupan. So, walang righteousness na magaganap kung hindi mo kayang itama yung pag-uugali mo sa labas, kung hindi mo kayang ibigay yung tamang hustisya sa bawat tao na kasalamuha mo, yung tamang respeto at yung equal na pagtrato sa mga nakakasalamuha natin. As we Christians, tandaan natin na dapat maging alagad tayo ng Diyos di lang sa loob ng simbahan at makita rin sa atin si Kristo maging sa paglakad natin sa bawat lugar na pupuntahan natin. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord God, as we worship you today, Lord God, nag-pray namin, Lord God, yung community sa labas ng iglesia namin, Lord God. Those people na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Those people na palakad-lakad lang sa harapan ng simbahan namin, Lord God. Those people na kailangan ng saving, Lord God. Lord God, we also pray for those community, Lord God, na nagkakaroon ng suffering ngayon, Lord God. Yung mga taong napalaya sa lupain nila, Lord God, gawa ng San Miguel Corporation, Lord God. Lord, I pray for those people, Lord God. Alam ko, Lord God, na wala nang magagawang maibalik, Lord God, yung mga lupa nila doon. But yet, Lord God, alam ko, Lord God, na hindi ka hinto at bibigyan mo sila, Lord God, ng bago, Lord God, at tiyak na biyayang mas matataragin sila at palalakasin, Lord God. Lord God, ibigay mo po yung needs ng mga tao doon, Lord God. Ibigay mo po lahat ng mga bagay na kailangan nila, Lord God, para makabangon at makapagsimula muli, Lord God. Tulungan mo silang makaahon, Lord God. Tulungan mo silang makatayo, Lord God, sa putik ng kahirapan, Lord God. Alam ko, Lord God, na andyan ka at patuloy mo silang patatatagin, Lord God. Patuloy mo silang samahan, Lord God. Patuloy mo silang pangunahan, Lord God, as they go to their new journey, Lord God. Alam ko, mahirap, Lord God. Alam ko, nakakapagod. But still, Lord God, alam ko na nandyan ka para gabayan sila, Lord God. I also pray, Lord God, for those people na matatamaan din, hindi lang yung mga taong napalayas, kundi matatamaan din, Lord God, pati na rin yung mga taong matatamaan din sa gagawing Kalumpit Expressway, Lord God. I pray for those churches na matatamaan, for those people na masasagasaan ng highway, Lord God. Alam ko, Lord God, na no matter how many trials na pagdaanan namin, Lord God, alam ko na patuloy kang darating at liligtas kami, Lord God. Patuloy mo silang samahan, Lord God. Patuloy mo silang gabayan, Lord God. Ibigay mo yung needs ng bawat isa, Lord God. Ngayon din, Lord God, yung needs ng bawat churches, Lord God. Every churches in the world, hindi lang sa United Methodist Church, Lord God, maging sa ibang churches pa na dito sa buong mundo, Lord God. Lord God, I also pray, Lord God, di lang sa bansa namin, pati sa labas ng bansa, Lord God. I-reach out mo, Lord God, yung mga taong naapektuhan nung gayang nangyayari sa Israel, Lord God. I pray for those people na naapektuhan, Lord God, kung ano man yung hirap na pinagdadaanan nila, Lord God. Alam ko, Lord God, and I claim the victory, Lord God, na magiging okay sila, na magiging mapayapa yung lugar na yun, Lord God. Lord, balutin mo sila ng yung mga pakpak, Lord God, nang sa gayon, Lord God, sila yung maprotektahan, Lord God. Lord, itagong mo sila sa iyong lilim, Lord God, pangalagaan mo sila, ingatan mo sila, Lord God, patuloy mo silang samahan, Lord God, sa pang-araw-araw nilang buhay, Lord God, sa kinakaharap nilang problema, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po sa mga naging tagapakinig namin ngayong gabi. Nawa patuloy namin kayo makasama at nawa may mga maisama pa kayo sa mga susunod na prayer journey natin. Ayan. Nawa na-bless kayo ngayong gabi at nawa isipin natin na ang pagiging Kristiyano hindi ito natatapos sa loob ng simbahan. Extend nyo yung puso nyo maging sa labas ng simbahan. Reach out those people na kailangan tayo para alam natin, para mapatunayan natin sa kanila na maging Kristiyano hindi lang napatapos sa simbahan. Kaya din natin maging Kristiyano maging sa labas nito. Thank you po!